2023 pa ang huling upload ni Roger Racker at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nasusundan. Kaya kung bababa ka sa comment section, tiyak na marami sa mga tagahanga nito ang naghahanap sa kanya. Boss Pao, mag-upload ka na. Boss Pao, baka naman balik ka na. Ano nga bang nangyari kay Roger Racker at bakit hindi na ito nag-upload ng mga videos sa YouTube channel nito? Ako nga pala si AC at sa video ito tatalakayin natin ang biglaang paglisa ni Roger Racker sa mundo ng YouTube at kung nasaan na ba ang kinalalagyan nito ngayon. Si Pao Sepagan o mas kilala sa pangalan na Roger Racker ay isang miyembro ng Team Payaman na sumikat dati dahil sa mga short films na ginagawa nito. Pero ano nga ba ang buhay nito bago siya naging miyembro ng Team Payaman? Matagal nang gumagawa ng content si Pao, uploading videos way back noong taong 2010 kasama ang kanyang mga kaibigan habang ginagawa kung anong trip nila ng mga videos, gaya ng skits at lalong-lalo na ang Pinoy awkward moment. Yung awkward moment na kasama mo yung kaibigan mong lalaki, sabay nagkadikit yung mga daliri nyo. Habang nag-aaral ito ng mass communication sa FEU, pinagsasabay nito ang paggawa ng mga short films at cinematic videos sa YouTube. At dahil nga sa panahong ito, sobrang patok sa mga Pilipino ang mga short films tulad ng mga ginagawa ni Emma Nimedes at Jamich. Kaya naman humanga din ang maraming mga tao sa kanya. Tigil-tigil mo sa mga... Ano bang title nun? Yung ano? Hanggang sa dumating na taong 2017 nang nakamit nito ang kanyang kauna-unahang 100,000 subscribers. 100,100 million subscribers. Hindi ako nakapakita ng countdown sa inyo. Pero guys, hindi naman na siguro importante na importante. Andito na tayo lahat. Kakasama tayo. Mas lalo pa lamang lumago ang channel nito nung opisyal na siya naging miyembro ng Team Payaman, creating videos na halos hindi bumababa sa 100,000 views. Naging isa si Roger Racker sa mga core members ng Team Payaman at siyak naman din nagustuhan ng mga Team Payaman supporters ang personality nito. Everything was indeed going well. Patuloy na tumataas ang mga views nito at patuloy ding dumadami ang mga tagahanga nito, reaching his first 1 million subscribers noong early 2021, tiyak na parang wala na talagang makakapigil dito until his upload started to slow down. January 5, 2021, January 15, January 29, February 23, at bigla na lamang itong huminto sa pag-upload. Pagkalipas ng isang taon, bigla itong bumalik sa YouTube at naglabas ng isang video na pinamagatang Uy, isang 5-minute video ni Roger Racker habang binibigyan ng update ang mga audience nito tungkol sa kaligayan ng kanyang anak. After isang taon mga kaibigan, I am back at syempre, gender reveal ko last year. Hindi ko alam kung ano yung magandang comeback vlog na pwedeng gawin para sa inyo. Minsan sa kakaisip mo ng kung ano yung ika-comeback mo, hindi ka na nakagawa ng ano yan? Dahil nga, kaarawan din ito ni Roger Racker, binahagi niya sa kanyang mga audience ang malaking pagbabago na nangyari sa kanyang buhay kasama ang kanyang pamilya. Dati, napakasimple lang ng buhay. Isip ko lang ng gagawin mo. Gigising ka sa umaga, mag-iisip ka ng bagong gagawin. At natutulog ka na, may upload ka. Pero ngayon, iba. As in, sobrang iba. Pero alam mo yun, mahirap na masaya. Maganda naman din ang pag-welcome ng mga tao dahil sa pagbabalik nito at lalong-lalo na ang mga kaibigan nitong mga content creators. Welcome back, Tolls! Talaga namang maligayang kaarawan. Talaga naman! Happy born day! About time, Papi! Welcome back! Pagkatapos ng vlog na ito, Roger Racker did become kind of consistent sa pag-upload, releasing his next video the following month kasama si Kong and gaining around 600,000 views. Talaga namang maraming mga tao ang nagsasabi na mas mabuti na lamang ito kaysa sa next year pa ang susunod na upload. Next year na ulit sunod mga kaibigan. Okay, 1 year ulit tayo maghahantay. Joke. Wag naman sana. But little did Kaito Yex know na magkakatotoo pala ang joke na ito. Noong May 6, 2023, Roger Racker uploaded a video titled Uy, Classic, na kung saan binahagi na naman ito ang mga pangyayari sa nakalipas na taon na nawala ito, stating na mas madalas na daw itong nasa likod ng camera. Namiss ko magsalita sa harap ng camera dahil madalas nasa likod ako ng camera. Mas active si Pao Sepagan kaysa kay Roger Racker at
Mapapansin natin na habang nagaganap ang vlog na ito ay sobrang busy si Roger sa pag-aasikaso sa kanyang anak. Mapapansin din natin na mas nakatuon na ito sa kanyang pamilya dahil ayon pa sa kanya, nakalimutan na daw niya kung paano mag-vlog. Sa buwan lamang ng May of 2023, Roger Racker created and uploaded 4 videos, gaining a total of around 500,000 views. Mapapansin natin na sa bawat upload ay pababa na ito ng pababa hanggang sa dumating ang araw pagkalipas ng 3 buwan noong August 2023, Roger Racker uploaded his final video titled Taranta Taiwan, and then he suddenly vanished. Unlike other Team Payaman members, mapayapa naman ang paghinto ni Roger Racker sa paggawa ng mga content. Though mapapansin natin ang pagbaba ng kanyang views, hindi din natin may tatago na dulot ito ng matagal na interval ng kanyang pagkawala. Isang endless cycle na ayon pa sa kanya. Kasi ayoko na sabihin comeback guys eh. Kasi lagi na lang ako comeback eh. At hindi natin siya masisisi kung wala na itong oras sa paggawa ng mga content. Dahil mapapansin naman natin na simula nung nagkaroon na ito ng anak, ay nakatuon na ang kanyang atensyon dito at sa kanyang pamilya. Dagdag pa natin ang signs ng creative burnout sa statement nito sa kanyang vlog na actually hindi ko alam kung ano pa yung video na pwede kong gawin para sa sinasabi nating comeback video. Hindi ko alam actually, hindi ko alam. Tag dito kung ano pa yung pwedeng video na pwede kong gawin para sa sinasabi nating comeback video. Gayunman, kahit na magtatatlong taon na itong nawala sa YouTube, marami pa rin mga tao ang naghahanap sa kanya with comments reading, "Napasearch ako sa iyo, Pao. Kamusta ka na? Ano na? Nakakamiss kayo ni Eman with Kong. Pao, paramdam ka naman sa aming normal na tao. Nasaan ka na, Roger? Gawa ka na lang ulit short videos. Nakakamiss mga content mo dati." Ang lahat ng mga pangyayaring ito ang nagdulot ng paghinto ni Roger Racker sa pag-vlog. Mula sa pagiging busy nito sa pag-alaga sa kanyang anak at pamilya, mga signs na nagkakaroon ito ng creative burnout, mga views na bumaba dulot ng paulit-ulit na pagkawala at pag-comeback nito, at higit sa lahat ang pagtrabaho nito sa likod ng camera na kung saan siguro nagresulta ng pagkaroon nito ng maliit na oras para gumawa ng mga content, kaya ito huminto sa pag-vlog. Pero kahit na ganito, naglalabas pa rin naman ito ng signs sa kanyang Facebook accounts na namimiss na nito gumawa ng content at gusto na nitong bumalik, with posts reading "Same dream, new chapter." Habang nakashare naman ito sa kanyang main account stating na pakiramdam na gusto ko na uli. And of course, kasama ang pag-back up ng mga audience nito. "Ang tagal mo, boss. Sabay ka na kay Kong kahit paunti-unti. Kung babalik ka, andito pa rin kami, Pao. Just do it. You are indeed the original partner of Kong TV. Walang sino man ang makakaagaw nun." At isa pang post noong December of 2025 na "Nakakamiss ah. Ang tanong na lamang dito ay kung kailan."